Pasalampak na naupo sa mahabang sofa si Lara. Sa sahig ay walang habas na inilapag niya ang mga shopping bags na palatandaan na ginawa niyang pangre-raid sa mga mall sa Metro Manila. Maverick was sitting comfortably nearby, a laptop computer in front of him. I'm impressed. Anito nang hindi siya nililingon. 2 days in a row. Shopping spree. I'm almost afraid to ask how much money I've wasted on those crops. Hinubad niya ang bucket cap na ipinareha niya sa kanyang suot, na army shirt and jeans at ibinato iyon dito. Then don't ask me. And these aren't crops. Reward ko ito sa sarili ko. For being such a patent girl. You mean for being such a clever girl? Wala bang ibang talent kundi ang magsha-shopping at gumastos? Mayroon bang Tensai na limited lang sa dalawa ang talent? Tensai was the Japanese word for genius. Of course, I have another marvelous things to offer. Pero hindi ko iyon sasabihin sa iyo. Baka mausog. Yeah, right. Dinampot nito ang cup at ibinato iyon pabalik sa kanya. Ayoko magulo sa bahay ko. Hindi ako makapag-concentrate sa trabaho. Puro ka naman trabaho. Buti hindi pa nilalamon ng radiation ang mukha mo. Sa kakaharap mo riyan sa computer mo. Someone has to work here. Tumayo siya at nilapitan ito. Sumandal siya sa table nito paharap dito. 2 araw na akong nandito sa bahay mo. Pero ni minsan, hindi kita nakitang gumimik man lang. As you can see, hindi ko na pwedeng gawin iyon. May asawa na ako. Tinapik nito ang kamay niya. Nang ugain niya ang monitor ng computer nito. May unwritten code ng mga lalaki na kapag natali ka na, hindi mo na pwedeng gawin ang mga ginagawa mo noong binata ka pa. Ang sweet naman ito. Hindi niya inakalang ganoon ito ka-faithful. Kung ngayon ay laro-laro pa lang ang pagiging mag-asawa nila, ay tapat na ito. Paano na kaya sa totoong magiging asawa nito? Maswerte kung sino man ang babaeng iyon. At the back of her mind, may kung anong munting bagay na nangulit sa kanya. Hindi ka ba naiinggit sa babaeng iyon, Lara? Maverick's future real wife would have him for herself. All of him. At wala ka na sa eksena. Kinagat niya ang ibabang labi niya upang pigilan ang daloy ng kanyang isip. Kumain ka na ba? Narinig niyang tanong ni Maverick. Ha? Ang sabi ko, kung kumain ka na. Buong araw kang nag-shopping. Ni minsan ba hindi sumagi sa isip mong pagbigyan naman ang kalam ng sikmura mo? She looked down at him. Patuloy ito sa pagtipa sa keyboard ng computer nito. Itim na itim ang buhok nito. Tila kay sarap haplusin iyon. Sigurado rin na napakabango nito, kahit hindi ito magpabango. Dahil ngayon pa lang, ay nasasamyo na niyang pinaghalong sabong pampaligo at aftershave nito. Nang nagsha-shopping siya sa mall, hindi ilang beses na huminto siya sa men's boutique. Napatitig kasi siya sa mga male mannequins na naka-display roon, na nakasuot ng iba't ibang damit panlalaki. And she couldn't help but think of Maverick. Tall, lean and elegant. Sumandal ito sa kinauupuan nito. Tinanggal ang suot na salamin sa mata, saka bumaning sa kanya. Yes, he was tough, stiff and reasonably serious. A great kisser and hunker. Agad na nagrigo doon ang puso niya nang maalaala na naman ang halik nito. Kailan ba siya may immune sa alaalang iyon? Lalo na sa karisma nito. Oo, tanggap na niya may kakaibang pang-akit ito sa kanya na hindi niya maiwasan. At naiinis siya dahil sa tuwing titingin ito sa kanya, ay hindi niya magawang kontrolin ang kakaibang pagtibok ng puso niya. Wala.
Tumayo siya at binalikan ang kanyang mga pinamili. Mabuti na at umiwas na muna siya rito tuwing maramdaman niya iyon. I'm going out para hindi ka na maistorbo sa pagtatrabaho mo. Kumain ka na muna. Sa labas na lang ako kakain. She picked up her shopping bags. Parang gusto niyang sapakin ang sarili. Mali yata nagpilit siyang tumira sa puder nito habang hindi pa natatapos ang so-called kontrata nila. The things she felt for him just grow stronger every day. At madalas siya na mismo ang hindi makakaintindi sa sarili niya kapag ang isyu na tungkol sa binata ang nakataya. Kumbaga sa naririnig niyang mga biruan ng mga kabataan sa malls. She was speckless. Maverick picked up the last shopping bag. Hindi pa rin ako kumakain. Sabay na tayo. Hindi na siya tumanggi kung kunin na nito ang iba pang shopping bags mula sa kanya. Ipinasok ng mga iyon sa kwarto niya. When he came back, he gently pushed her towards the dining room. Her heart ran amok inside her chest. Paano ba siya hindi maaakit sa taong ito na napakagulo ng personality? Sa taong napakagulo ng personality at nagagawang amuin ang kanyang puso. She was treading on dangerous grounds. Kaya kailangan na niyang lumayo bago pa man siyang tuluyang ipinagkanulo ng sarili niya. Ayoko nang sabing kumain. Inalis niya ang kamay nito sa mga balikat niya. May pupuntahan pa ako. Hindi na niya ito narinig pang sumagot. Kaya dumiretso na sa kanyang silid. Ibinagsak niya ang katawan niya sa kama at tumitig sa kesame. I don't want this. Bulong niya sa sarili. Lolo, Lola, bakit naman kasi may pagkaparanoid kayo? Pinahihirapan niyo tuloy ngayon ang pinakapaboritong apo ninyo. Ano ba naman kayo? Sinipa niya ang mga nakapatong na shopping bag sa kanyang kama at nagpagulong-gulong doon. Hanggang sa mahagip na mga mata niya ang singsing sa kanyang daliri. Tinitigan niya iyon. Magiging ganito rin ba kagulo ang isip ko kung sakaling hindi ikaw ang kinontrata kong pakasalan, Maverick? Siguro, mabibilang lang ang mga taong kinatutuwaan niya. Kung bakit kasi kailangan magbago pa ang nararamdaman niya para dito, samantalang okay naman ang lahat para sa kanya, nang mabuwisit siya rito noon. Hindi ba't nagawa pa niyang ipakulong ito ng walang dahilan? Pero ngayon, isang tingin lang nito ay nagugulo na ang puso't isip niya. At kailanman, ay hindi pa iyon nangyari sa kanya. Kapag ganoon ang estado ng sistema niya, ipinagpapasalamat niya at mayroon siyang ibang alternative upang maibsan ang mga iyon. She stood up and picked up the bag that contained her painting materials and went to the other room that she had converted into a studio. Hindi alam ni Maverick ang tungkol sa kanyang studio. At mahigpit din niyang ipinagbibilin sa mga katulong doon na huwag na pumasok sa silid na iyon. Pakiramdam kasi niya, marireveal ang buong pagkatao niya kapag may nakakita sa lugar na iyon. Na pinagpipintahan niya, may doon din siyang silid sa bahay nila sa Japan. Her parents knew she was a natural-born artist. Pero tanging mga larawang ipinipinta lang niya ang nakikita ng mga ito. At hindi ang kanyang studio. Oo, kahit sa mga ito, ay ayaw niyang ipakita ng husto ang kanyang tunay na pagkatao. She didn't want anyone to see her vulnerable side. Ma'am, ililigpit pa ho ba namin ang mesa ng komedor? Tanong ng isang katulong na lumapit sa kanya bago siya pumasok sa kanyang studio. Si Maverick naman ang kumakain, kaya siya ang tanungin ninyo. Kasi umalis ho si Sir kanina nang lumabas kayo ng komedor. Hindi nga ho niya nagalaw ang pagkain niya. Umalis? Saan daw siya pupunta? Hindi na ho namin naitanong.
Mukhang galit ho kasi siya. Si Maverick? Galit na umalis ng hindi man lang kumakain. Saan kaya lalarga ang isang iyon? Sige, iligpit na ninyo. Kayo ma'am, hindi rin ba kayo kakain? Ako na ang bahala sa sarili ko. Kapag nagutom ako, magpahinga na kayo. Na kay Maverick pa rin ang isip ni Lara habang nakaupo siya sa harap ng blankong canvas. Ni hindi man lang nagpaalam sa akin. Her hand started to move, dipping her paintbrush into a dark color. Biglang tumunog ang cellphone niya. Sinagot niya iyon. Lara, ang mama mo ito. Nasa Tokyo Airport na ako papuntang Manila. Meet me at NAIA. Bumagsak sa sahig ang hawak niyang pensil. Bakit naman napasugod kayo rito nang wala sa oras? Ma, tanong ni Lara sa kanyang ina. Papasok na sila noon sa sala ng malaking bahay ni Maverick. Pagkatapos niyang sunduin ito sa airport. Hindi tuloy kami nakapaghanda. Para ano? Para makumbinsi ninyo ako ng lalaking sinasabi mong pinakasalan mo. Na totoong nagpakasal kayo. I'm not here to be fooled, Lara. At kung totoo man na nagpakasal kayo ng lalaking iyon, babawiin ka namin sa kanya. Ibinili ng iyong ama na ibalik kita sa Japan, kahit anong mangyari. Napahigpit ang pagkakahawak niya sa maleta nito. Totoo ang kasal ko. And I'm not going to leave my husband, ma. You're not going to leave him? Hito nang at hinayaan kanyang mag-isang sunduin ako sa airport. Anong klaseng asawa ba siya? Ni minsan, ay hindi ka namin hinayaang magmaneho ng kahit anong uri ng sasakyan. Dahil nag-aalala kami sa kaligtasan mo. Pagkatapos, I've learned to drive by myself because I wanted to, ma. I married my husband because I wanted to. Dahil sa pamana ng mga lolo at lola mo, napabuntong hininga ito. Hindi kita maiintindihan. Bata ka. Bakit mo ba ipinag-aaksayahan ng panahon ang mana na iyon? Wala naman iyon kung ikukumpara sa mga ibinibigay namin sa iyo ng papa mo. Hindi na lang siya sumagot. Ayaw kasi niyang humaba pang usapan na iyon. Ayaw niya makipagtalo sa kanyang mama. Ang gusto niyang balingan ng kanyang inis ay si Maverick. Hindi niya ito makontak sa cellphone nito. Mula kanina para sana samahan siyang sunduin ang kanyang ina sa airport. At para na rin ma-establish sana agad sa isip nito na totoo ang naging kasal nila. Pero ang damo, nakapatay yata ang cellphone. Alam kong nagpakasal ka lang dahil sa makukuha mong mana, Lara. Your father and I are making sure na hindi na magtatagal pa ang kalokohang ito. Ma, you don't even know this guy. Kailan nang kinakasal si Reggie? At iyon lang din ang pagkakataong nagkatuntong uli ka rito sa Pilipinas. Pagkatapos ng 1 taon. And you've been in Japan all years. Kaya paano bigla ka nalang ma-in love at magpakasal sa napakaiksing panahon? Kung ayaw ninyong maniwala, kayo na ang bahala. But I'm not going to leave my husband just because you and Papa say so. Lara, good evening. Parang gusto na ihambalos kay Maverick ang bitbit na maleta nang makita itong lumabas ng silid nito. Nagpakita ka pa. Anong nang isip niya? He didn't seem to be bothered by the presence of her mother, which was good enough. Maganda ang kanyang ina, at malakas ang personality nito. Her mother could intimidate anyone, just by being as she was. Subalit hindi yata iyon tumalab kay Maverick, na lumapit pa rito, at inabot ang kamay sa kanyang ina. Her mom, a bit stunned by the tall and handsome stranger in front of her, just reached out a hand to him. Tinanggap iyon ni Maverick at nagmano ito rito. Pasensya na ho.
kung hindi ako nakasama sa pagsundo sa inyo. Medyo stuck ho kasi ako sa traffic. At ayaw naman ni Lara na paghintayin kayo sa airport. Kaya pinauna ko na siya. Magaling magsinungaling. And you must be Maverick Apostol. Pakilala nito sa sarili. Your daughter's husband. At dito na po nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.